December 5th, this is the favorite, di ba? Lahat-lahat lang na, ito paborito nyo. Real Talk 101, episode 19. Paputol-putol po yung pag-upload ko. Kasi meron hong dumarating na nagpapareading personally at yung iba nagpaparitual. Kaya hindi ho, hindi ko matuloy-tuloy yung pag-upload. Okay. Support nyo naman po, invite nyo yung mga kaibigan nyo to support the YouTube channel at saka yung Facebook ko po. Ito, Real Talk natin. Hi, letting go. Anong saklap. Okay. Raccoon. This message has to do with those things to which you cling. Be it a thought, form, habit, creed, or situation. And the time has come from letting go. And something is halting your progress. And you are spinning your wheels. Once you embrace your change, blessings will follow. Ito yun, di ba? Kasi may mga tao na sasabihin mo, takot ako sumubok ng panibagong relasyon, negosyo, ano pa ba, magsimula ulit sa buhay mo. No? Kasi ito yung mga tipo ng tao na nagkakaroon ng trauma sa buhay nila. Pero, sinasabi dito ni universe na kung ano man yung nasa isipan, puso't isipan ninyo na naging dahilan kaya pinipigilan kayong mag-move on or mag-let go, tanggalin nyo. Yung mga habit ninyo, halimbawa, alam nyo na yan yung mga bagay na naging dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng maraming problema, yun yung tigilan nyo. And then yung creed na sinasabi, na yung parang, di ba, yung gusto mo lagi, ikaw lagi nangunguna, ikaw panalo, ikaw ang bida, ikaw ganito. Hindi po pwede yun kasi ginawa ng Diyos at ginawa ni universe at lahat-lahat, pantay-pantay. May positive, may negative sa buhay. At sa kanya-kanyang swerte. Nasa sayo lang yan kung paano mo, real talk ha, hanapin ang swerte mo. Para siyang malawak na karagatan. 'Di ba? Minsan, di ba, sa kasabihin, sasabihin mo, namamangka ka sa dalawang ilog. So, ito yung example ko dito is, yung karagatan is isa lang sa nilikha ng Diyos na maraming yaman sa ilalim ng dagat. No? Literal, ang buhay ng tao ganun din. No, maraming nakalaan na swerte para sa'yo. Nakadepende sa'yo yung kung paano mo hawakan ang sarili mong buhay. Huwag mong panghawakan ang buhay ng asawa mo, ng mga anak mo, or ng mga tao sa paligid mo. Sariling buhay mo lang panghawakan mo. Isa doon, yung sinasabing sitwasyon. Kung yung sitwasyon mo ngayon ay kalugmok-lugmok, alam mo na dapat kang kumilos, real talk, dapat kang magtrabaho, magtipid, para umangat ka sa buhay. Wala naman yatang umangat sa kahirapan na hindi nagtitipid, or hindi nag-iipon, hindi nagtsatsaga, at hindi siya nagkakaroon ng disiplina sa sarili niya, 'di ba? So kung yung ambisyon mo is yumaman, talagang mahigpit na pagtitipid at pagtsatsaga gagawin mo, real talk. Kung sasabihin naman natin yung gusto mo magkaroon ng asawa or mahanap mo na yung forever mo, kailangan mong mag-heal muna sa sarili mo from your previous relationship and then magmuni-muni ka. Ano ay mga common na dahilan kaya ako iniwan, kaya ako hiniwalayan, kaya ako tinalikuran? At kung bakit ako hindi nire-respeto ng asawa ko. Diba? Kasi mayroong mga bagay na tatanungin mo yung sarili mo, ano ba meron dun sa babae na yung nagustuhan ng asawa ko at wala sa akin? Isa na dyan yung ang hilig mong magtanong. Diba? Nagger, masyado kang makulit, nakikialam ka sa privacy niya, ano pa ba? Yung kawalan ng respeto, minsan kasi nakakalimutan mo, binabastos mo asawa mo sa harap ng ibang tao, sa pamilya niya, sa kaibigan niya, sa mga anak ninyo. Ganun yun. So, yun yung mga bagay-bagay real talk na naging dahilan kung bakit paikot-ikot lang sa kamalasan ang buhay mo, paikot-ikot lang sa ganyang sitwasyon. Kasi ayaw mong magbago ayaw mong lumabas sa comfort zone mo, real talk. If you want to embrace the change of your life, then you have to change from within.
Huwag mong baguhin yung ibang tao, baguhin mo sarili mo para makita mo kung paano pumasok ang blessings. Parang cellphone din yan, di ba? Never kang makakapagtago ng mga panibagong larawan kung hindi ka magdi-delete ng luma. Kasi wala may limit yung yung storage, di ba? Unless gagastos ka ng isa pang cellphone na mas higher ang storage. Ganun din ang buhay natin. So kung gusto mo na maging from 4G to 5G, di ba? Kailangan mong bumili ulit. Di ba? Ganun din ang buhay. So kung gusto mo na mas mataas yung specs mo, yung level mo, yung standards mo, and then you have to embrace the new generation switching of the pattern of your life. And you have to embrace that. Kasi sasabihin mo, kapag nakapag 5G na ako, ang ganda ng camera, ang ganda ng storage, ang ganda ng ganito, ang ganda ng ganun. O, di ba? So, real talk, ito yung buhay eh. So, wala kang magagawa. You have to adjust. Huwag mo na sila pakialaman. Yung sarili mo na lang, di ba? So, kung ano yung nagpapasaya sa'yo, sino nagpapasaya sa'yo, sino bumubusog sa'yo, real talk. Yun lang. Huwag mong pilitin lahat ng tao na magustuhan ka. Real talk, huwag mong pilitin lahat ng tao na lumuhod sa harapan mo. Dahil never na mangyari yan. All you just have to do is to confess all your mistakes from God silently, no, and admit everything. Real talk. Kasi doon magsisimula yun eh. Pakawalan mo ang sarili mo doon sa mga kinikimkim mong galit, kinikimkim mong takot, at ano pa ba, yung mga pag-alinlangan mo. Kasi sasabihin mo, gusto ko siyang balikan, gusto ko siyang kausapin, pero takot ako, baka pagharap ko, i-reject ako. Hayaan mo na, yung mahalaga, nag-exert ka ng effort na hinarap mo siya, di ba? Nag-exert ka ng effort na nag-reach out ka. Kasi hindi mo naman ma-expect nangingiti ang isang taong sinaktan mo. So, kailangan, preparado ka. And then, wag mo sabihin na, kailangan pagdating ko dun, ako lagi, ako lahat, ako pa rin, di ba? Wag ganun, kasi masyado kang sigurista. Kung ikaw yung nakasakit sa kapwa real talk, ikaw dapat yung mag-adjust. Kung ikaw din yung umalis, at gusto mong balikan, wag kang mag-expect agad-agad na tatanggapin ka ng bukas na dalawang kamay. Kasi minsan, may mga tao na sadyang mabait at tahimik, pero may mga tao din na sadyang showy sa emosyon nila sa'yo. Aside from being vocal. Ganun yun. And that's the real talk of everything. So it's up to you. If you let go all the troubles sa loob mo, then go, do it. Para kung ito lang naman yung magiging dahilan para maging masaya ka at matanggap yung blessings mo, then do it. And have a good day. Bye!